Hindi po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming i-withdraw. Pag-aabuso ba sa kapangyarihan o paglabag sa konstitusyon ang pagsasauli o pag-remand ng impeachment case ni VP Sara sa Kongreso? Ito ba ay makatarungan at nararapat? Liwanag naman po sa Constitution. The House of Representatives has the exclusive power to initiate all impeachment cases. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaint is concerned. Hello, welcome back to Marisol Templo Talks, and sa vlog na ito pag-uusapan po natin ang nangyaring pagsauli at pag-remand ng Senado sa impeachment case laban kay VP Sara sa Kongreso. In as far as the prosecution panel is concerned, no? Maliwanag naman po sa Constitution. The House of Representatives has the exclusive power to initiate all impeachment cases. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaint is concerned. Tapos na po. So ayan po mga ka-real talk, mga ka-Marisol Templo Talks. Sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, tapos na daw ang kanilang part in as far as initiating the impeachment complaint. So, nakakapagtaka talaga bakit parang ginagawa nilang, BOBO or TAN-GA, itong magagaling na prosecutors ng Kongreso na kailangan pang ipabalik sa kanila yung mga natapos na nila na gawain na nasimulan nila sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Hindi po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming i-withdraw. As a matter of fact, the ball now is in the hands of the Senate, whose mandate by the Constitution is to try and to decide. And by deciding, dalawang bagay lang po yun. It's either they acquit or they convict. Alam nyo, mahigit 1/3 of the House of Representatives signed for that complaint to push through and to be submitted to the Senate House or Senate Committee. So parang, ginawa nilang walang alam yung mga prosecutor. Hindi po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming i-withdraw. As a matter of fact, the ball now is in the hands of the Senate, whose mandate by the Constitution is to try and to decide. And by deciding, dalawang bagay lang po yun. It's either they acquit or they convict. Mayroon talagang nangyayaring hindi maganda na tinetechnical nila or gumagawa sila ng mga paraan para ma-delay ang hearing at paikot-ikot para gusto nga ni Bato, 'di ba, na ma-dismiss daw. So hindi nga nangyari at nabigo siya doon. Ngayon nagkaroon ng pagkakataon. Ito ay opinion ko lamang po ha. Parang lumalabas po kasi dito na from the very beginning naman ang parang gustong mangyari ni Cheese. Kaya napapadili-delay niya yung mga hearing at pag-convene ng Senado sa impeachment case ni VP Sara. Kasi sa akin po ay sarili ko lamang pong kuro-kuro. It's not exactly true. Ito lamang po ay aking nararamdaman. At naiisip. Kasi sa umpisa pa lang, parang gusto na talaga niyang wag matuloy yung impeachment. Si Cheese, kasi gusto na niyang i-remand or ibalik at wag matuloy itong impeachment hearing. Something is really fishy here. Something is off. Diba? So, kayong mga nakakaintindi at mga ka-government, pro-government, naiintindihan nyo ako, ang ibig kong sabihin. Obviously, gumagawa sila ng history na kailanman hindi pa nangyari sa istorya ng Senado na ganitong ibabalik sa Kongreso ang impeachment case na naisubmit na sa kanila, which is for conviction or for acquittal. But naturally, hindi papayag ang ating mga butihing kongresista
ang Kongreso na gawin silang TAN-GA at BOBO ng Senado. Ano po? So gagawa at gagawa sila ng paraan na tuluyang makonvict at matry itong si VP Sara. And obviously, ang kanilang mga kaalyado ay talagang ayaw matuloy ang hearing, ang trial, kasi nga sa bigat ng mga ebidensyang ipipresent, talagang wala silang magagawa kundi umuo at mag-convict. Otherwise, sila ang mapapahiya at mananagot sa taong bayan. Kasi, di ba, open to online open for all, open for the public to listen and hear, open for public to watch and see. Kaya talagang mananagot sila pag hindi sila gumawa ng tama. Kaya wag tayong mag-alala. Alam naman natin na sabi nga, di ba, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang hantungan. So, doon at doon din mapupunta ang lahat, no? At tandaan po natin that justice prevails. Lagi pong mananaig ang hustisya at hindi papayag ang Diyos na tayo'y paglaruan lamang ng mga taong may mga makasariling agenda at makasariling hangarin sa politika. At naniniwala akong mananaig pa rin ang hustisya at katarungan sa kasong ito. Okay, and by the way, pinopromote ko lang po at humihingi ako ng pabor sa inyo na i-subscribe nyo rin po ang pangalawang channel ko. Ito po yung aming family vlogs, lifestyle and ibang mga vlogs na hindi related sa current events at politics. Kaya ko na siya, sineseparate ko na. Ito yung Marisol Templo Family Vlogs. Please subscribe to my second channel and of course, subscribe to this channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Okay? Thank you so much for watching and for listening, and thank you so much for your support talaga na hindi nyo ako iniiwan kahit kahit medyo matagal akong nawala. Ano po? Thank you so much po talaga sa inyong suporta at pagmamahal. Please comment kung anong opinion nyo po sa comment section and paki-share na rin po ang ating video pagkat malaking tulong ito para dumami tayo dito sa ating channel. Ano po? And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much, and see you in my next vlog. Watch out for it. Thank you, and God bless you. Bye for now.